Heto na, ang resibo. Naku, paktay na. Sina publiko, baho ni Lacson, tiklop, wala ng takas, BBM, Soto, kahiyan, inabot. Aba, yan po mga kabayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play ang video yan mga kabayan, eto pasadan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita sa araw na ito. Ito po mga kabayan, sabi po dito sa GMA News, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pinangunahan ng ika-84 anniversary ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan ngayong araw, April 9, 2026. Pero tingnan nyo naman mga kabayan, pinagloloko na naman tayo. Huwag nyo namang niloloko ang taong bayan. Tingnan nyo pag, eto maano ba natin to? Hindi na masusumin. Pero tingnan nyo ang pagmumukha dito ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi naman yan ang, diba, hindi naman yan kuha ngayong April 9, 2026, ngayong araw. Ang taba niya pa dito. Ito, panoorin po natin to mga kabayan. Di ba? Kahit side view mo tingnan, di ba? Sa side view mo tingnan, opo, ganun pa rin eh. Hindi mo masasabing ngayon, di ba? Yan, naka side view. Mataba pa si President Bongbong Marcos dyan mga kabayan. Bakit naman mga recorded files ang ipinapakita ninyo? Tapos sasabihin nyo, ngayong araw. Hindi naman ganyan ang katawan ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. Ano ba? May tinatago ba kayo? Tapos kakasuhan nyo yung buong bayan. Diba? Sasabihin nyo, fake news yung mga sokmed na yan eh. Kaya dapat kasuhan. Tapos kayo mga mainstream media, okay lang na gumamit ng mga ganitong video. Where in fact, hindi naman kuha ngayong araw na yan mga kabayan. Diba? Ay nako, pinloloko tayo dito mga ka-review natin, no? Sabi nga po dito sa komento, teka lang, basahin po natin yung mga nag-comment. Sabi po dito, bakit recorded yung video? Nga April Fools, last year pa yan na video, ayan na. Old but gold, ayan. Confirm, video recorded, asan yung actual? Nasaan po yung actual? Hinahanapan kayo ng taong bayan. Sabi po dito ni Sammy, halatang pinagtatakpan nyo lang, bias talaga ang GMA. Parang wala si BBM. Ayaw lang yata nila mapalitan ni BP, takot sila. Kasi pag nakaupo si BP, walang usok na maitatago. Iba pag ang Panginoon na ang gagawa ng paraan, correct? Throwback more. Sabi po dito ni Honid, kahit anong paninira niya sa pamilya Marcos, sila pa rin ang susuportahan namin. Sila ang nakapagbago sa Pilipinas, yung dating tahimik, ngayon sobrang gulo na. Ala na talaga, sabi po ni NJ, pinagloloko na lang tayo ng gobyernong ito, kasabwat pa yung mga media. Ayan na mga kabayan, totoo no? Pinagloloko lang tayo dito kasi tingnan nyo naman ang pagmumukha niyan, di ba? Hindi naman po kuha yan ngayong araw na ito. Di ba? April 9, 2026. Sabi nga, last year pa yan. Yung inilagay po nila dito, no? April 9, 2026. Pilar, Bataan. Ayan mga kabayan. Well anyway, taong bayan na lang po ang uusga kung anong klaseng gobyerno tayo ngayon mga kabayan. So yan mga ka-review natin, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, pasadahan muna natin itong si Lacson. Sabi po dito ni Senator Ping Lacson, Blue Ribbon hearing sa flood control, ipinagpaliban muna ayon kay Lacson. The committee has deemed it necessary to reschedule
the public hearing contingent on the mitigation of the current national energy emergency and the formal submission of your sworn affidavit including all pertinent supporting documents. Ayan mga kabayan, ha? Ay nako. Ito pong flood control mga kabayan ay umaabot po ito ng trilyon, ha? Ang pinag-uusapan dito, pero titigil muna dahil sa crisis mga kabayan. Pero yung impeachment against Vice President Sara Duterte na ang basihan nila ay 125 million confidential fund ay hindi pwedeng itigil kahit may oil crisis. Diba? Pero si Lacson mga kabayan, titigil muna ang flood control hearing dahil may national energy emergency. Anyway, sila ang masusunod ngayon hindi naman tayo masusunod. Ang ano lang natin dito, bakit ganon? Diba? Pagdating sa Duterte, pagdating sa BP Sara, kahit may national energy emergency, continuous pa rin yung pagtatrabaho or continuous pa rin na trinatrabaho si BP Sara ng House of Representatives. Diba? Ang laki talaga ng kalokohan dito. Okay? Pero pagdating po sa trillion pesos na lumabas na nga yung mga nagdi-deliver, yung mga 18 ex-soldiers natin, sila po ang nagdi-deliver. Pero i-stop dahil meron po tayong, sabi po kay Lacson, ni Lacson, National Energy Emergency. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Jojo, sa 2028 na lang ang mag-hearing ulit. Wala namang mapapala basta si Pinky mag-imbestiga. Correct. Flood control, ipagpaliban na yan. Ang may pinakamalaking anomalya. Yung mga walang toryang kakunahin. Ayan. Oo nga no? Hindi pa kasi ready ang script. Kaya relax muna. Ayan. Pinky, kalampagin mo si Boying kasi kinasuhan ng amo mo na si Tamba ng graft sa ombudsman. Di ba yan ang role mo? Kahit Tamba, protektahan ang mastermind, kalampagin mo na lang. Kunyari, kasi alam na din naman namin na for the show lang yung script ninyo ni Boying. Ayan. Ay, grabe. Sabi po dito ni Adriana, ganyan ba? Alibay ng gusto lang baliwalain? Pwede yata naman sabay harapin. Pwede naman, di ba? May schedule naman yan. Ano naman ang effect niyan dahil din kasi sa flood control kaya nagka-crisis ang bayan. Correct, no? Kung mayroon po tayong oil crisis, energy emergency or itong oil crisis, ito pong sa flood control ay crisis din, no? Kasi dito nga sa, I think hindi pa umaabot ng trilyon ang nawawala dito sa sa oil crisis. Kasi binibenta naman nila yung yung petroleum products, di ba? So makakabawi pa rin sa mga kababayan. So pero dito po sa flood control scandal na ito, hindi na po natin mababawi dahil kinurakot po nila, and that is more than a crisis, di ba? It is more than a crisis po mga kababayan. So ayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dito kay Senator Ping Lacson? Just comment down below mga karibin natin. At eto nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok! Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang pananahimik, Congresswoman Bernadette Herrera binasag na ang katahimikan at tahasang hinubaran ng maskara at sinampal ng katotohanan at kahihiyan si Ping Lacson. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita, source online, 320 billion pesos o 368 billion lakhs nagkasagupaan
sa tunay na halaga ng VAT at excise suspension. Umarangkada ang diskusyon sa Senado matapos ihayag ni Senator Pampilo Lacson na maaring mawala ng bansa ng higit sa 320 bilyon na kita kapag isinabay ang pagsuspinde ng value-added tax at excise tax sa gitna. So yan mga kababayan, nagbabala po si Lacson na mawawala itong mga billions, no? Dahil po dyan sa pagkanila muna ng excise tax at VAT, no? Pero mayroon po akong nakitang post, no? Sabi doon po, kahit naman hindi tanggalin yan, no? Kahit nandyan lang po yung tax na yan, mawawala pa rin yan, Bakit? Kukurakutin lang ng mga tulad ninyong mga kurakot na politik, diba? Ng krisis talangis, ayon pa sa kanya, sa excise tax pa lamang ay tinatayang aabot sa 200 billion ang mawawala hanggang 2027 at kapag idinagdag ang VAT suspension ay maaring pumalo sa 320 bilyong pesos pataas ang kabuang epekto sa kita ng gobyerno. So, dito mga karibin natin, natatakot si Lacson na mawalan po ng kita ang gobyerno. Pero, hindi niya ba naisip na mas maraming Pilipino ang matutulungan niya? Diba? Or matutulungan ng pagtatanggal ng tax? Pansamantala, mga kababayan, habang may krisis pa. Diba? O kasi, sarili lang po nila ang iniisip nila. Mawawalan po kasi ng mga mali-maleta kapag tinanggal yung tax. Diba? Magkano yun? 300 plus billion ang mawawala. O so yan mga kababayan, yan po ang mawawala sa kanila. Pero mapupunta sana yan doon po sa, paano niya nasabing nawawala? Mapupunta naman po sa taong bayan. Diba? Direktang mapupunta sa taong bayan without, no? The intervention of the politicians. Bagay na maaari umanong makaapit sa ekonomiya at sa gross domestic product. Ngunit hindi ito pinalampas ni Bernadette Herrera na diretsahang komisyon sa batayan ng naturang halaga. Sa kanyang punto, hindi sapat ang pagbato lamang ng malalaking numero kung walang malinaw na computation. Aniya, kailangang ilatag kung paano ito kwenta upang maintindihan ng publiko kung magkano nga ba ang tunay na mawawalang kita. Dagdag pa niya, ang mga ganitong usapin ay dapat ipinaliwanag ng malinaw, hindi basta ipinapahayag na parang tiyak na katotohanan. Sa isang kalkulasyon na isinagawa gamit ang 2024 consumption data at stimpling projection para sa isang taong suspension ng excise tax at VAT relief, lumalabas na umaabot sa 368.1 billion ang kabuang posibleng revenue for GAN. Sa breakdown, tinatayang 147 billion ang mawawala sa excise tax habang 221.1 billion naman ang sa VAT. Ang pagtatayang ito ay mas mataas kumpara sa pahayag ni Lacson, dahilan para mas uminit ang usapin kung alin ang mas malapit sa realidad. Sa detalyadong pagtatansya, ipinakita ang paggamit ng 28 billion liters na taunang konsumo ng petroleum products sa bansa. Dito, nangunguna ang diesel na may 12.6 billion liters, kasunod ang gasolina na 7 billion liters, sa excise tax pa lamang. Gasolina ang may 70 billion na kontribusyon, habang diesel ay nasa 75.6 billion. Maliit lamang ang bahagi ng kerosene na nasa 1.4 billion. Pagdating naman sa VAT, ginagamit ang 12% na rate at tinukoy ang bahagi nito sa retail price. Halimbawa, sa gasolina na may presyong 88 kada litro, nasa 9.43 pesos ang VAT component ng bawat litro na umaabot sa 66 billion sa kabuuan. Ang diesel naman na may presyong 82 pesos kada litro ay nag-aambag ng humigit kumulang 110.7 billion pesos, kasama na rin ang kalkulasyon ng jet fuel at residual fuel na may pinagsamang malaking bahagi sa VAT losses. Gayunpaman, iginiit ni Herrera na kahit may ganitong projection, ang panukala ay hindi naman para sa buong taon, kundi maaring 6 na buwan lamang bilang agarang tugon sa hirap ng taong bayan. Dagdag pa niya, may sapat na pondo ang gobyerno kung pagbabatayan ng 300 billion pesos na continuing appropriation at
So, talaga pong may sapat na pondo ang gobyerno, mga kaubayan, sa krisis na ito. Ha? Ito ay opinion ko at base na rin po sa mga nangyayari no, sa ating bansa. Kasi biruin mo kung doon nga sa flood control, nakakakurakot sila ng almost trillion, di ba? So, kung yan pong perang yan ay ginagamit ngayon sa panahong ito, no? Tulad na may oil crisis, di ba? Talagang may pera po ang gobyerno. Kaso nga lang mga kaubayan, hindi po talaga napupunta lahat sa taong bayan. No? Mas malaki pa ang napupunta sa mga maleta kaysa po sa taong bayan. At whether you like it or not, that is the reality pagdating po sa Pilipinas. Kasi nga, di ba may napanood nga akong isang movie sa Netflix, no? It is a documentary. Sabi doon may isa po kasing may isang nandiyan tawag sa may isang kriminal na nagtago sa Pilipinas. At sinabi niya, bakit sa Pilipinas ka na? At tinanong siya, bakit sa Pilipinas ka nagtago? Sabi ng kriminal maganda daw sa Pilipinas mga kababayan kasi kurakot ang gobyerno. Madaling bayaran. O pwede ka nang tumira sa Pilipinas as long as may pera ka. Di ba? Yun pong description based on the movie. Grabe talagang Pilipinas. Even sa movie. Sa mga documentary. Talagang kurap na kurap ang dating mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.